Huwag po kayo magpapaupo sa tabi nyo at baka masiko nyo sa sarap pag ito po'y natikman nyo. O, dalawang ulam po lulutuin natin pero sa tanghalian ko na po lulutuin para isang beses na lang po ako nasa kusina. Habang dumadalaw po ako din sa aking mga pamilya sa Las Vegas ganito na po ang lulutuin ko. Pata na may kasamang toko at mamaya po yung maglilima yun. Maliligo pa ako Umpisahan na po natin. Ipin-pressure cooker ko po yung pata at yun naman toko ay naiprito ko na para wala ng cheche bureche, diretso na sa pagluluto. Malaking kawa to mga kaibigan. Painit po tayo mantika. Lagay na natin ang ating bawang at sibuyas. Lutuin muna natin sandali O pagluto na itong ating sibuyas at bawang, ilagay na natin itong ating nilutong pata. Di ba nakita nyo? Medyo maigsi ang ating pagluluto ng pata para lumambot dahil ang ginamit ko po ay pressure cooker. Kung meron lang naman kayo. Kung wala, yung regular na talyasi na lang ang gamitin nyo, takpan nyo, pakuluan nyo. Siguraduhin nyo maraming tubig. Timplahan na natin ng toyo. Bahala na po kayo kung gaano kaalat ang gusto nyo gawin. Basta maglagay kayo ng toyo. Lagyan nyo ng suka. Dapat maalat at maasim na matamis yan, di ba? Dagdag tayo ng asukal. Pasensya na kayo, puting asukal po ang ginamit ko. Nalimutan bumili ng asukal na pula Mas masarap kung merong ganito. Star anise po. Lagyan natin na ilang piraso. Bulaklak ng saging. Masarap syempre pag maraming bulaklak ng saging. Lagyan natin ng konting chicken powder po. Palasa. Hindi naman kinakailangan kung wala kayo pero gusto ko pa maglagay Ilalagay ko na po itong ating pinagpakuluan. Malinis na ito Syempre sasawawan natin. Hahaluin ko lang po ng konti Tignan nyo, nalimutan ko. Magdadagdag tayo ng dahon ng laurel. Halo ulit. Wala pong oyster sauce ang humba, pero lalagyan ko ng konti para maiba naman ng konti. Yan. Sarap yan. Haluin natin ng konti. Para lalong sumarap, lagyan po natin ito ng pinya. Yan. Pakukuluin na. Malambot na lalagay ko na po itong saba. Haluin natin ng konti. Sarap ng ulam natin ngayon mga kaibigan. Nagluto na naman ako. Pansinin nyo, isang kawa po ng humba ang aking niluto. Lalaki ng pata narito naman po yung aking isang niluto para sa hapunan. Alagay po ako ng konting mantika galing dun sa pinagprituhan ng tokwa. Para tipid-tipid ng konti. Yun, 4 na kutsara ng mainit na mantika. Gisa na po tayo ng bawang. Maraming bawang to Sunod na natin ng sibuyas. Isang malaking sibuyas. Luya po. Maglagay tayo ng konting luya. Halo. Alam nyo, pwede po itong lagyan ng kamatis. Kaya lang panisin kapag may kamatis hindi pa ito kakainin agad-agad So, nagdesisyon akong wag nang lagyan ng kamatis. Pero kung gusto nyo lagyan, bahala po kayo. Mas mabuti pag may kamatis. Ito po ay isang maliit na lata ng tause na inanlawan ko na sa malamig na tubig. So, hindi na siya maalat. Halo. Plan po natin ng 1 kutsara. Sesame oil po yun. Kung meron kayong mga ganito, lagyan nyo ng konti. Pampalasa. Hindi kinakailangan. Tsaka nyo po itataktak ito. Damihan nyo po ng oyster sauce at yan ang magpapasarap dyan sa ulam natin. Haluin po muna natin yan. Ilalagay ko na po itong ating kaldo. Ito yung ating pinagpakuluan 2 tasa lang po ng kaldo yon. At ngayon, ilalagay natin itong ating baboy. Ito po ay 1,000 gramo ng tadya. Alam niyo po, ito po ay 30 minuto kong pinakuluan. Nilagyan ko lang ng asin. Pagkatapos, tinakpan ko, hayaan kong kumulo. Nung malambot na, sinala ko po yung baboy at isinubig ko yung ating kaldo. Yung nga yung kaldo, ito ilalagay ko na po. Haluin ko ng konti. Maalat na po yung tause, pero lagyan po natin ng konting toyo. Iba rin kasi ang lasa pag may toyo tsaka natin haluin ngayon. Ilalagay ko na po itong tokwa. Ito pong tokwa, ipinrito ko na bago tayo magsimula. So ito tostadong-tostado, malutong. Bago kayo kumain, ilagay nyo na po yung tokwa. Ngayon, haluin natin.
Kung sakasakaling gusto nyo lagyan pa ng konting sabaw at medyo ito pong salsa malapot na, lagyan nyo pa ng konti lang. So yun, mga 2.5 tasa po ng kaldo ang inilagay ko. Bago nyo hanguin, lagyan nyo na po ng itlog ng pugo. 1 lata po ito ng itlog ng pugo. Ang pakulay, kinchay. Konting kinchay. Halo ulit. O mga kaibigan, medyo kakaiba po itong matitikman nyo. Ito po ang aking tokwa baboy na may tause. Pero ibang klase ng baboy ang nilagay ko. Doon po sa mga kaibigan natin na palaging nagla-like at naglalagay ng magandang comment at nag-share ng mga cooking videos ko sa kanilang wall. Maraming salamat po. Sana po nagugustuhan nyo mga niluluto ko. Sa inyo din po ako kumukuha ng idea. Si Ron Bilaro.